Well, hello mga friendship! Nandito na naman po tayo ngayon and nagbabalik po ang inyong mga mata ni Angelita. Once again, nandito na naman po tayo para sa ating mga bagong video. And syempre, babati muna tayo ng isang magandang araw sa buong Pilipinas. Babatiin po muna natin ang ating mga kababayang Ilocano mula sur hanggang norte. Naimbag nga aldaw kada kayo amen, mga kababayang Ilocano. Okay, and mayad nga adlaw kaninong tanan, mga kaibahan ug mga tangay na nandiyan po sa Palawan. At alam nating medyo maulan dyan ngayon kasi tag-ulan na talaga. Then, and of course, sa ating mga kababayang Muslim, mga Pilipinong Muslim, Assalamualaikum Yom Said. Kamusta po kayo dyan sa Mindanao? Sana ay nasa mabuti rin kayong mga kalagayan. And syempre, maayong buntag sa mga Kabisayaan. And buongiorno, miames. And of course, buenos dias, señor and señora. Señorito, señoritas. Mi amigo, mi amiga. And kifak, kifik, mga habibi. Diyan sa ating mga kaibigang, mga Arabi. Alright, mag-i-start na ho tayo ng ating topic. Yung topic nating talaga namang ang laki ng impact, di ba, sa buhay ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno. Yun, yung tatalakayin po natin itong AI generated ni Senator Bato de la Rosa. Kung natatandaan nyo, di ba? Ayan, nag-leak na naman and talagang napaka-controversial po ngayon ng AI generated video na to. Pwede bang panuorin muna natin yung AI-generated video na to? Then, bago po tayo magko-comments. Ang sa atin lang naman ay ating mga opinion at comments ni Angelita na lalagi po itong nakabatay sa kung anuman po ang ating napapanood at naririnig sa araw-araw na mga balita. Well, mga friendship, eto, panuorin muna natin ang sinasabing AI-generated na ito. Umani ng samot-saring reaksyon ng i-repost ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti pa raw ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. It is obviously politically motivated. They want justice, but their justice is selective. Noong nakaraang linggo, si Senador de la Rosa ang nagsusulong ng pagpapadismiss sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Kasi ba, parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung ilogo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala rin maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis rin itinama ng mga netizen na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalagaan niya, ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, patuloy ito ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Dumano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan or hindi. The importante is the message. So talagang dinouble down pa niya na ito talaga yung message na gusto niya. So I feel that can be dangerous if people are not critical about the message. Sinubukan namin kunan ng payag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang Vice Presidente, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media, I were a social media account owner,
and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Pero ang Malacanang sinabing nakakawala ng tiwala ang aksyon ni Senador De La Rosa. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Aminado ang mga Alright. O ayun, nakita nyo mga friendship, no? Yung video na AI generated. Bakit naman kasi ito si Senator De La Rosa? Bakit ba kasi gumamit pa ng AI? Pwede naman silang mag-interview ng mga kabataan, di ba? Kung anong masasabi ng mga kabataan about sa impeachment. Hindi naman na siguro kailangang mag-AI pa. Pwede namang totoong tao. Di ba? Ang dami naman mga estudyante dyan, no? Kukunan mo lang naman ng opinion nila about sa impeachment. Pwede mo nang interviewin yun. Or, bayaran nyo, di ba? Ang problema, baka kahit binababayaran nila, walang magpapa-interview sa kanila. Kasi nga, syempre, alam nyo naman mga estudyante ngayon, medyo aware na sila kapag sa mga ganyang bagay, lalo na pag usaping politika, di ba? Politiko. Medyo, hindi lang natin alam, pero nakadepende pa rin siguro sa ganun yun kung may mga nababayaran. Wala siguro silang ma-interview ng mga talagang totoong mga tao. Ayaw sigurong magpa-interview at alam na natin, di ba? Kahit magbigay lang ng opinion nila, medyo takot sila. Okay. Pero ang sabi naman ni Senator Bato, wala raw siyang care, di ba? Kasi ang maganda raw doon sa ipinost niya is yung message daw ng mga estudyante. Ayun na nga siguro yung estudyanteng binayaran nila na ginamit yung boses, ayaw ipakita ang muka, kaya ginamitan ng AI generated. Di ba? Ganun lang yun yan. Matatalino naman talaga sila dyan, yung mga produce pagdating sa mga ganyan. Pagdating sa mga fake news, hindi nahuhuli ang mga yan. Talaga ang gagaling nila. Kahit naman si VP Sara, magaling sa fake news yan di ba? Pagkatapos, pagdating ng araw na nando na ayaw na niyang aminin. Ayaw nang ipaliwanag. Ayaw magsalita. Ganun yun. Ang gagaling nila pagdating dyan Ano pa ba namang masasabi natin, di ba? No comment at all. O pagkatapos mga friendship pati yung mga dilawan at mga komunista. Ano naman ang care ng mga dilawan dun? Ano ba sasabihin nila? Makikialam ba yung mga yan kung sa kanila, ang gusto nila, yung tama ang mangyayari. Tsaka ang ebidensya, nakikita naman nakalathala na sa buong Pilipinas, alam ng buong Pilipinas ang ebidensya ng impeachment trial na yan. Diba? Anong pake naman ng mga dilawan na yan? Kung sakasakali man. Dapat man lang sana, inisip man lang ni Senator De La Rosa, no? Na, bakit gagawin ko pang AI ito? Di gagamit na lang ako ng mga totoo. Diba? Siguro yung boses, totoo yun, pero hindi yung, sa bagay, talaga makikita mo namang AI Diba kahit tayo, napakadali lang nating ma-distinguish yung isang picture o yung isang video kung AI ba yan, para mga anime. Alam mo naman ang natin Alam nyo naman ang computer generation na ngayon, kaya napagkagagaling na talagang gumawa ng mga IT natin ng mga ganyan. Nakita mo, pinasasayaw na nga nila yung kahit na hindi marunong sumayaw, di ba? Ang galing-galing pagdating doon. Ang dami na talaga nagagawa ng computer generation. Talagang minsan nakakatakot na rin, di ba mga friendship?
At saka bakit dalawang estudyante lang? Senator Bato naman. Bakit hindi mo na lang gumawa ka na rin lang ng AI generated? Dapat dinamihan mo na. Hindi lang dapat dalawang estudyante ang kinuha mo. Gumawa ka na rin, nagpagawa na rin lang kayo ng AI generated. Bakit na dalawang estudyante pa? Dapat 5, 10 o 100 pa. Para naman na masaya, di ba? Mabuti pa nga raw mga bata, nakakaintindi sa mga nangyayari. Bakit yung matatanda ba hindi ba nakakaintindi? Basta kami naiintindihan lang namin, Senator Bato, nagkamali si VP Sara. At kailangan niyang sagutin ang lahat ng katanungan sa kanya. Kung anong ginawa niya sa pera ng gobyerno nung nakaupo siya sa DepEd hanggang sa Office of the Vice President. Diba? Yun lang naman ang kailangan, yun lang naman ang gusto ng taong bayan. Ang pagtanggol niya sarili niya. Ipagtanggol niya ang sarili niya at sabihin niyang wala siyang ninanakaw na pera. Ganun lang yun. Hindi yung ang dami pa nilang ginagawang mga kaik-ikan dun lang rin naman ang bagsak nun, di ba? Bakit papayag ba ang taong bayan na hindi matuloy impeachment na yan? Hindi Talaga magkakagulo, baka sasabihin talaga ni VP Sarang bloodbath. Di ba? At saka mga friendship, pagdating sa mga ganitong bagay, lagi nilang sinasabing political daw, politiko, namumulitiko. Diba? Lagi nilang sinasabing ganun pamumulitiko ba ito? Pamumulitiko ba itong ganitong impeachment? Na nakita ang paggamit, winaldas ang pera ng taong bayan. Pamumulitiko ba to? O i-impeach mo yung isang tao dahil lang sa politiko? Hindi Natural, kaya nga may impeachment trial para busisiin, alamin kung totoo talaga ang mga nangyari. Hindi naman i-impeach ang isang tao kung walang matibay na ebidensya. May nakitang matibay na ebidensya Kaya ayun. Kaya merong impeachment trial. Di ba, mga friendship? Tingnan nyo na lang nung nakaraang impeachment, di ba? Nung 11 ng June. Ang gusto nila i-dismiss na yung impeachment. Si Bato de la Rosa nang hunguna. Gusto nila ipa-dismiss hindi pa nga nila nakikita kung yung kabuuan ng impeachment complaint na yun. Hindi, kumbaga sa isang kaso hindi pa na-justify, gusto na nilang acquittal. Diba, hindi pa dinidinig, gusto nila maa-acquit na. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari yun, mga friendship? I-acquit mo yung isang kaso na hindi mo pa nga alam kung ano ang kaso. Alam niyo itong mga 16 senator, parang wala silang mga wala mga utak, no? Sa bagay, karamihan naman kasi mga arte-artistang nag-aartista lang sa pelikula. Ano ba naman ang alam kasi ng mga yan sa ganyan? Senator Lito Lapid, nakatunganga lang sa isang sulok. Si Ramon Revilla, ganun din, nakatunganga rin lang. Wala naman si Robin Padilla. Ano na nga sinasabi? Ano na sinasabi niyang ginagalang ko yung kung ano raw yung rirespetuhin niya yung kung ano man daw yung magiging resulta ng ng impeachment, 'di ba? Ginagalang niya. And may mga sinasabi pa siyang talaan ng bulwagang ito, mga kung ano-ano. Nagsasalita, bawat magsalita siya, ganun lang. Nakita niyo ba yung comments nung mga doon sa live ng impeachment hearing nung nakaraan sa Senate? 'Di ba yung mga comments ng mga tao doon? Ang king mukbang daw. Hoy, hindi ka bagay diyan, malis ka na lang diyan. Sinasabi nila doon mga comments sa live, 'di ba? Ganun lang yun kasi mahirap siguro yung iba dyan, ibang mga senator natin is gusto na lang sumakay at sumunod sa agos. Ayaw na nilang pati sila madadamay. Di ba? Kaya siguro ganun na lang ang gagawin nila. Sasayaw na lang sila kung anong tugtog. Ang problema, tsa-tsa ang tugtog Alangan ang sasayawan mo yan ng rock music, di ba? Ng rock. Alam mo, nang sasayawan mo yan ng salsa. Hindi pwede.
Di ba mga friendship? Totoo, deepfake na deepfake talaga ang pagkakagawa ng AI. Nakita nyo, gumawa na rin lang sila ng AI, hindi pa nila ginalingan, hindi pa nila ginandahan. Diba? Halatang halata naman, pati yung mga tricycle, mukhang hindi naman sa Pilipinas talaga. Ano naman itong mga ito, para talagang wala talaga silang mga utak, gusto nila, basta't makagawa lang ng mga ganong wala na silang pakialam, di nila alam, ikasisira rin nila ng ng reputasyon nila. Si Senator Bato, nag-share ng ganyan, di niya alam. Ganun pala ang magiging reaksyon ng mga tao. O di napasama lang lalo siya. Diba? O, kaya ngayon, ayaw niya magpa-interview. Nahihiya siya. Ganun lang naman kasi mag-share ka ng mga ganong video, AI pa. Tapos, dalawang tao lang. Tapos, makikita mo ang mga background, hindi naman sa Pilipinas. Ano yun? Ay, nako. Talagang BU. Talagang mga nakaupo dyan. Talagang parang paano ka naging senador ang mga to dahil lang sa mga katungkulan nilang pinanggalingan ng katungkulan, di ba? Dapat nga matatalino ang mga to Pero nasusobrahan na yata sila sa katalinuhan nila. Kasi kumisan hindi na nila alam yung mga ginagawa nila, di ba mga friendship? Talaga naman, gumawa ng AI-generated video na to. Gumawa na rin lang ng AI ang i-background pa sa Thailand pa. Sus Mariosep, Susme. Hindi na lang ginawang ang background yung EDSA. O di kaya dyan sa Quezon City. Ang dami-daming pwedeng gawing background. Isa ibang bansa pa. Naku naman. Yun naman kay BP Sara, expected na natin, yun na talaga namang ipagtatanggol niya si Senator Bato, di ba? Ipagtatanggol niya talaga yun kasi syempre produce yun ganun talaga ang kalakaran, lahat gagawin nila para lang mapansin sila, naghahanap sila ng sympathy ng mga tao para hindi matuloy ang impeachment. Makikita natin isang araw dyan, may mga nagrarally-rally na naman sa EDSA, no to impeachment, mga bayarang mga rallyista, nandiyan na naman yan. Umiikot-ikot na naman sa EDSA, di ba? Nagkakagulo-gulo na naman. Nandiyan na yung mga bloodbath. Makikita natin talaga yan dyan. Ganyan, sabi ko nga sa inyo, maraming pera talaga mga Duterte Kaya, babayaran nilang mga yan, gagastusin nila ang pera nila dyan. Kasi hindi naman mauubos talaga dahil sa dami ng kaperahan nila, ang dami-dami. Kaya, kahit anong gawin nila sa pera nila. Pero, sana nga lang yung mga nangyayaring yan, hindi kinukuha sa hindi sana kinukuha sa kaba ng bayan. Dapat, sa bulsa nila. Huwag naman sanang gagawin nyo na gagawa sila ng mga ganyan tapos kukunin nila sa kaba ng bayan. Palibasa nandyan sila sa posisyong yan ngayon sinasamantala naman nila. Diba mga friendship? Of course, sabi nga ni BP Sara, hindi naman daw binebenta yung produkto sa mga tao. Hindi naman talaga yan mabibenta yan. Diba? Kaya nga lang, sinasabi nga lang natin na hindi naman pwedeng i-monetize talaga yun Kumbaga mga short videos lang yun. Kaya nga lang, sinasabi nga ni Jose Claire Castro na hindi raw dapat sa isang government official manggagaling yung mga ganung bagay. Si Senator Bato, mahal na mahal niya talaga mga Duterte. Kaya lahat ng paraan ginagawa niya para sa mga Duterte kahit na siya ang napapasama. Diba? Alam naman natin mga friendship si Senator Bato, may natatago rin kabutihan yan Alam natin yan. Kaya nga lang siguro talagang kumbaga nasa kaputikan na siya, hindi na siya makaahon dun. Kumbaga sa Kumunoy, nakalubog na siya, hindi na siya makaahon-ahon. Instead na tulungan siyang umangat ng iba, hindi, ibinabaon siya ng gusto, diba? Kaya nandun na lang siya, wala siya magawa, kundi ang sumunod ng sumunod kung anong sabihin sa kanya.
Kaya nga lang, yan ang hirap. Senator Bato, bawas-bawasan mo naman ang sobrang pagka-honest mo sa mga Duterte. Bawas-bawasan mo naman at nang hindi naman ikaw ang napapasama. O, tignan mo yan ngayon, ang dahil lang sa AI generated na yan na shinare mo, ang nangyari tuloy, naging controversial ka, di ba? O, di may issue ka na naman ngayon. Ayun lang yun. Alam naman natin na produce ka Mahal na mahal mo mga Duterte, pero isipin mo rin ang sarili mo, Senator Bato. Isipin mo ang sarili mo dahil senator ka, hindi naman porke naging senator ka, kaya ka lang naanya sa pagiging senador mo para lang sa mga Duterte? Huwag naman sanang ganun. Kasi hindi lang mga Duterte ang pinaglilingkuran mo. Taong bayan ang pinaglilingkuran nyo. Kaya kayo nasa pwestong yan. Diba? Hindi lang ang mga Duterte. Kaya dapat sana pinag-iisipan nyo rin ng gusto ang mga sinasabi niyo, mga ginagawa ninyo. Sa sobrang pagka-honest ninyo sa amo ninyo, kayo naman itong napapasama, di ba? Tingnan na lang ninyo sila sa kanya at si Matubato. Sa sobrang nila, pagka-honest sa kanilang boss, sa kanilang supremo. Tingnan yung mga nangyari. Pero at least, nagbago sila. Nakita nila kung ano ang tama. Di ba, mga friendship? Correct naman si si Claire Castro nakakawala talaga ng tiwala, especially sa mga senador na kagaya nila, di ba? Kaya lang ano pa magagawa ni Senator Bato? Sobrang pagmamahal niya sa mga Duterte. Kaya kahit ano na lang ginagawa niya para lang sa kanila. Para siguro matuwa sila. Di ba? Senator Bato, sobra-sobra na yan. Enough na yung ginagawa mo para sa mga Duterte. Isipin mo yung sarili mo ngayon. Kung ano ang tama mong gawin, dapat doon ka na lang sa totoo. Huwag naman sanang ganyan, di ba? Para matuwa lang sa'yo ang mga Duterte, lahat gagawin mo kahit mapasama ka. Hindi naman siguro tama yun. Paminsan mga friendship, isipin din natin sarili natin kung saan tayo hahantong sa lahat ng ginagawa nating mga desisyon sa buhay natin. Sana wag lang nating ibigay sa iisang tao lang. Sa iisang tao lang yung tiwala. Sana, lalo pa public naglilingkod ka sa bayan, sa bansang Pilipinas. Dapat sana public trust. Para magtiwala ang taong bayan sa iyo. Kung ganyan, kitang-kita na, pinakikita talaga ninyo kung kanino kayo. Kahit mali na, pinagtatanggol nyo pa. Wala na talaga magtitiwala sa inyo. O, diba? Kaya nga mga friendship sa panahon ngayon, talagang matindi na ang AI generated sa generation ngayon. Mga bata nga ang liliit pa hawak na, puro cellphone na, puro iPad na. May tatago pa ba sa social media ngayon? Wala na, lahat. Ginagawa na ng sabihin man natin hindi yan mapagkakaperahan. Ang purpose naman ni Senator Bato dun, di naman talaga mapagkakaperahan yan di ba? Sabi nga ni VP Sara. Hindi talaga mapagkakaperahan. Ang purpose niya lang dun is maipakita. Maipakita lang niya yung pagmamahal niya sa mga Duterte. Kasi gagawin niya talaga ang lahat para sa mga Duterte. Alright, by the way mga friendship, hanggang dito na lang muna ulit tayo at mamamaalam na muna ang mga mata ni Angelita. Okay, adios mos buenos, Sara Baradici. Don't forget, like, subscribe, and share, and mag-comment na rin kayo kung gusto ninyo. And syempre, pindutin na rin ninyo ang bell para lagi kayong updated sa mga video ni Angelita. Dito lang yan sa ating mga mata ni Angelita, of course. Bye mga friendship!